Binokya po ni Grandmaster Fabiano Caruana si Grandmaster Magnus Carlsen sa dito ng Class Chess Championship Showdown 2025. Ngayon day 3, iba na ang scoring system. So bawat panalo mo is equivalent to 3 points. Tapos yung tabla naman ay 1 point. Anyway, leading pa rin si Magnus with 1 point eh. Ahead pa rin siya kay Fabi kahit binokya niya si Magnus. Kasi nung round 1 or day 1, kulembat si Fabi. Anyway, makabawi kaya si Magnus ngayon? Unahin muna nating i-analyze yung kanyang laban kay World Champion Grandmaster Gukesh. Anong nangyari sa kanilang Game 1 para po sa Day 3? Puti po si Gukesh, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6. Ruy Lopez, nag-A6 po yan. Umatras, Knight F6 lang, and then nag-castling. Pagka-castling, Bishop to E7. And sumisikat to ngayon eh. Relax lang. Bihira na yung tumitira ng Bishop C5. So, Bishop E7, tamang solid lang ang gagawin yan. Sinagot po yan ng ditira, dinipensahan yung pawn. Nag-B5 naman, tumakbo, and then nag-castling na. After castling, nag-rook to E1, D6 lang, and then C3. The idea of C3 is para sa square sa Bishop kasi gaganituhin yan. Para din mag-D4. Ayan, mga typical po yan. So, nag-Bishop to B7. Yan, si Magnus. Knight to D2. Nag-H3 lang para walang talon yung kabayo. Walang talon yung Bishop later on. Baka mamaya kasi gusto dito eh. Ayan, no? Pag nakatalon kasi may pressure. Anyway, tumira po yan ng Knight to F1. Rook E8 na nga. Nag-Knight to G3. Bishop to F8. And then nag-D4 na. So, pagka D4, Knight to A5, hitting the bishop, tumalon. Tapos tumalon siya sa C5. Hindi po makagalaw ito. Kaya pong ginawa niya, nag-B3, umatras. Nakita niyo yung ikot ng knight. Inalis niya lang dito. Nilagay niya dito kasi nakabalandra yung knight dito. Bakit ba kailangan i-alis? May mga idea po kasi later on ng C5. Anyway, bago pa makapag C5 yung item, in-A4 na yan ni Gukesh. Tingnan yung oras ni Gukesh, ang bilis tumira. 10 minutes pa, 8 minutes na lang si Magnus na sinagot lang ng capture ni Magnus. Pagka takes A5, gusto ko yung A5. Napigilan mo yung A5 ng kalaban, magkaroon ng slot dito yung bishop later on. Di ba? Yan yung mga ginagawa niyan eh. Pagka A5, nag-bishop to D3, inunahan, pero tinirahan lang ng queen to C8. Dalawang bagay na nakikita ko sa C8 eh. Bukod po dito, pwedeng mag-queen takes na gano'n or access dito sa diagonal sa kabilang side. Tingnan natin. Anong ginawa? Nag-D4 or D5 tinulak. Sinagot ng C6. Ayun pa. Ayun pa pala isa, no? Pwede pang suporta din doon. Anyway, nag-bishop to E3. Naku, namali daw. Ibalik natin. Equal ito. Rook lang daw to B1. Activating the rook. Pero bishop to E3, nag-develop. Pero mali. Aba, mali daw po yan sa kadahilanan na may napakagandang tira si Magnus na hindi niya nakita. Ang tinira po kasi ni Magnus is Knight B to D7, umiwas yung kabayo. And it turns out, may gani rin na. Pagka-capture mo kasi dito, capture ka doon, Knight takes, capture na naman, capture ulit, and pagkakainin mo. Tapos, Queen to C6. O, diba? Day 1 punap ka bigla. Hindi madepensa ng sabay. So, balik po natin na si Magnus yun. Kahit si Magnus, nagkakamali din, diba? Anyway, nag-knight B to D7, nag-bishop or nagtulak sa C4, nag-bishop to A6. Ayan. So, dito po dadaan, pa-pressure rin dito. Na sinagot ng H3, napakakunat naman. Tamang depensa lang. Ayaw niya ma-atake ito ng knight G4 eh. So, tumira po ng rook to B8, nag-queen to E2, at nag-knight to C5. Ala, ganda ng tanong ng knight to C5. Pagka knight to C5, kinapture yan. Na binawi of course. And then nag-queen to C2. Tamang depensa lang dito kasi pwedeng kainin tapos tulak. Na sinagot ng rook to B4. Ayun. Talaga pinipressure yung C4. Na sinagot naman ng bishop lang sa may F1 atras. Umatras lang na tinirahan ng G6 and according sa engine evaluation, relax lang yung mga tira ni Magnus. Pero slightly better na siya. Pagdating sa oras, dikit. So, tumira po yan ng rook to D1 na medyo hindi na daw tama. Ibalik lang natin, no? Ang pinakamaganda daw is knight to D2. O, ikot-ikot ka, no?
ang Rook D1 is wala daw gamit yan dyan eh. Kasi ang simpleng gagawin daw dyan, capture ka, tas pagka pawn takes, tulak. Kaya kailangan ng knight to D2 to support the C4, hindi may tulak. Eh kaso nga, nag-queen C7 si Magnus, di nakita eh. Eto naman si Gukesh, talagang nag-rook lang sa D2. Gusto niyang pilahan eh, no? Yung D-pal, para siguro ma-take advantage na yung kanyang pass pawn. Kaso, kinapture na yan, takes, and then boom, tulak. Napaka-importante ng tulak na yan. Kasi itong bishop na walang ginagawa, eh pwede na magamit. O, diba? May pressure din dun, no? Diba? Tas gaganito lang. Anyway, clearly better na daw si Magnus dito. Nag-queen to C1, nasinagot ng rook to C8, and depensa sa C4, nag-rook to C2, nasinagot ng bishop to G7. Wow! Ako nasupresa ako sa bishop G7. I was expecting na later on pupunta siya dito, kaso hindi niya magawa dahil doon. At isa pa, hindi makalis yung reyna dahil kailangan depensahan ito. Siguro nilagay ito dyan para yung knight yung iikot. Tingnan natin plano ni Magnus. Nag-H4, in H5. Tumira po ng rook to A3 para siguro sa rook C6 yan. Nasinagot ng knight to G4. Ayun, tumalon yung kabayo. Pagka rook to C3, nag-queen to B6 lang. Ayun, oh. Binigay na to eh. Pero hindi mo matikman kasi pag naubos at wala yung torre sa C2, yari ka. Kaya po nag-queen to E2 muna yan to defend the F2. Sinagot ang bishop H6 hitting the queen. Napatakbo sa E2. Bishop F4, batret niya pong kainin yung kabayo, libre, nakapin kasi yung pawn, na paatras tuloy, and then rook to B3 lang, and this is already winning kay Magnus. Relax lang yung mga tira. Ito yung typical boss Magnus. Walang masyadong kakaiba. Na-miss niya pa nga yung tactics, pero, pag ganun-ganun lang, lamang na. Actually, completely winning na. Equal ng pyesa pero may pass pawn. Walang magawa, tied up yung mga pyesa. Ayan, no? Walang ginagawa yung pyesa. Lahat ng pyesa ni Magnus aktibo. Oh, etong pyesa ni Gukesh, love niya yung king niya, tinatabihan. Anyway, nag G3 lang yan. Umatras yung bishop and then bishop to H3 para naman mabuhay ng konti. Pero pagka queen B4, naparisay na mga sir. Anong meron? Ang tanong kasi, how will you defend? Oh. Unang-una, hindi po pwedeng tikman ha. Talo ka kaagad eh. Threat yung torre, threat yun eh. Sabihin mo, coach, take capture na lang siya. Eh, pagka bishop C8, paano mo didepensahan yung pass pawn? Gagawin mo, depensa ka ng ganun. Ha? May check eh. Ay, wala palang check. Mali yung araw. Capture to, pwede. Ayan, no, dalawang pass pawn. Wala. Mangingisay lang, mga sir. Mangingisay. Kaya, nag-resign na dyan. Wala nang tire, no? Walang magawa. Pwede kaya ganito? Hindi pwede. May rook dito. Wala talaga, boy. Hindi maharangan ng rook C1. May ganun. Anyway, yan ang nangyari ng game number 1. Ano nangyari game number 2? Aba, ganun pa rin. Magnus na naman. Sinimplihan lang ulit yan, guys. Sinimplihan. Pakita ko. Oh, World Champion Gukesh, sinimplihan. Grabe C4, oh. D6 eh, sinipor. Para hindi ka na makapag B5. Oh. At ito po ay dinahandahan. Grabe naman, ang agang novelty. So, dito ang nangyari, D3, D4, may nag-bishop takes. Pero si Magnus, from H3, hanip na novelty yan. H4. Grabe. Move number 10, novelty na agad. Ibang klase talaga si Magnus. H5 lang, ayan po, nag-develop, kinapture takes, tapos boom, kinapture takes, and then nag-bishop develop, hitting the knight, na medyo magtataka dyan kasi binigay yung C6, pero okay daw ang block dyan. Nag-queen to D7, tinulak lang. Binalik din yung pawn eventually na hindi kinapture eh. Hindi po tinix, kasi pag tinix pala yan, ang gagawin is knight takes pa rin. Ayun o. Kaya hindi tinix. Ang ginawa is nag-queen to G4. Pinalit yung reyna na sinagod ng queen to D5. Tapos nag-castling. Ayan. Pagka-castling, casting lang din. Tapos, kumapsyo sa H4. Yan yung medyo mali. Balik natin. Rook A to E8. Yan ang pinapatira. Oh. Bakit kaya mali yan?
Pagka takes kasi, mali din yung capture ni Magnus. Ano ba tamang tira? Rook to E1. Baka simple naman ang mga ginagawa nila. Rook to E1 lang. Tapos maging mali na yan. Gulo nun Simple lang pero yung capture hindi daw ganun kaganda kasi pagka takes and then bishop to G5, pwede daw mag-endgame yan. Queen dito. Ayun. Yung sinasabi ng engine Pero mukhang lamang pa rin ng white may capture dito. Pag napalit, kahit kala mo lamang siya ng pawn. Anyway, Queen E4 nga yung ginawa. Nag-bishop to E7 naman si Magnus. Rook F to C8. Excellent move. Equal. So, nag-queen doon or nag-rook doon. Kinapture takes and then nag-knight jump. Pagka knight jump rook E4, ayun, nag-F5 na mali. Losing agad pagka F5 Ang tama tira daw is knight to E5. Yun daw ang ititira mo para pagka-capture takes kang ganun. Tapos may pressure ka pa rin. Lakas kasi ng knight. Lakas ang knight Anyway, nag-F5 tapos pagka-rook doon. Ayan. Ala, dinahandahan ng limbs dyan. Grabe yung knight napatakbo yung kabayo. Oops. Grabe yung pressure na binibigay. Walang magawa. Wala na. Wala. Walang buhay. Grabe ka naman, sir. Capture ka, knight takes Wala, sinimplihan lang ni Magnus. Ang tanong, nakabawi kaya si Magnus kay Fabiano Caruana? Bino kaya siya kahapon Panoorin natin, game 1. Puti si Magnus. Tingnan natin English opening. English mo. Symmetrical na English parang naging Sicilian. Na-transpose sa Sicilian Maroxybine. Sicilian Dragon Maroxybine. Grabe, ang typical na development lang. Very equal lang to Actually, yung setup na ganito, sabi nila, hindi ganun kaganda sa white kasi bad bishop ka. Ang pinakalaban lang yan, may weakness dito. Pero overall, it's not good for white. Pero, anong ginawang play dito ni Magnus? Tingnan natin. Pensa dito, prebentalon. Nagbabattery sa deeple kahit nakaklose, Weird ang endgame ni Magnus. Ayun, agresibo. Iba talaga si Magnus, Agresibo. Ayan na, umatake na, boy. Inatake na talaga. Anong gagawin? Pag tumalon, sasakmalin. Yan bang plano niya? Gaganon, Sakmal. Grabe, Gumanon yung Reyna. Nag-queen naman sa may E3 hitting the pawn na hindi dinepensahan, tinirahan lang ng B5. Grabe. Yan kasi yung problema sa pawn na yan. Atake talaga ang B5 libre yan pero hindi po tinakes yan ni Magnus. Ang sabi po sa engine, kainin mo lang daw. Ang gagawin kasi dyan pagka-takes, magkakaslat dito yung knight, pressure dun sa may D5 naman. Yun ang gustong gawin ni Fabi. Kahit na parang nalibre yung pawn, magkakaroon ng play. Anyway, nag-B4, empasan takes, and then capture. At dito ako nagtaka. Kasi pag kinapture mo yan, of course, babawiin mo. Ba't bishop ka na? Lakas na ng knight. Lakas ng knight dito later on. Pero may plano pala si Magnus. Boom, B4 lang. Pagkatakbo, So, hindi na bad bishop. Nagkaroon pa ng pass pawn. At grabe yung rook C7. Pilitan, mapalit. Ayan, yung endgame with the pass pawn ka, sarap-sarap yan. Inatake yung Reyna. Grabe, swabe lang. Kinapture. Dumipensa lang. Pumasok. Grabe, At ito daw ay equal. Alam nyo ba, pasado ka magpa 1 pawn down, kailangan mo daw itira dyan is queen to E5 para ma-equalize. Queen to E5. Kasi, problema dyan, queen E5 capture, takes, right? And then capture dito, capture ka dito, tapos pikain dito. 1 pawn down dyan, pero equal daw yun kasi rook endgame. Ay, hindi ka pala 1 pawn down, may capture din dun. So, yun daw tamang tira. Pero ang ginawa ni Fabi, with 1 minute and 20 seconds, nag-E5. Pagka E5, empasan capture, queen takes E6. Well, it turns out equal din.
Kaso pagka rook to c6, ang simpleng tira is rook to d8. You have to depend upon na nakaka-weirdo yan tingnan dahil nakaka-weirdo. Nakakatakot kasi didepensa ka, anong gagawin mo sa pass pawn? Di ba? So, Pavi, with less than a minute, decided not to defend. But it turns out, pwede mong depensahan. Pakita ko lang ano mangyari pag dinepensahan. Kuwari, nagtulak. Queen D7, nagtulak uli. Ay, putik. Hindi pala pwede tulak. Eto muna. Hindi makalis. May Queen G4. Hindi din may tulak ng madali. Yun pala yun. Anyway, hindi nga yun yung ginawa eh. Nag-8-6 kasi. Wala eh. Nagkain yung pawn. Akala niya may check. At pagkaangat, mukhang pwede na eh. Takes. Ayan, pwedeng kainin eh. Pero wala. Ang isa-ngisa yan kasi may check dun. At pag kinapture mo, libre na. Huli niya nang na-realize, kaya napabalik. At ito po, one pawn up. May pass pawn si Magnus sa endgame. Abay, Magnus na yan. Ayan, gagapangin lang yan. Magnus na yan, eh. Nag-resign na lang. Ewan ko, natalo to sa time, nag-resign. Pero, ano man mangyayari, of course, hindi mo pwedeng endgame kasi one pawn down ka, kailangan mo habulin yon. Ngayon, pag chumek ka ng chumek, dadahan-dahanin ka, susok pa yung king dun sa may rook b5 na lang pala pwede din. Pero pwede din kasi ito eh. Tapos atras mo, tapos check, tapos saka ka dito. Promote. Ganon. Pwede din yan eh. Pero pinakasimple, rook b5. Ngayon, pagka takes na ganon, rook takes, king c7, king to c5. Ayun. Kasi ito nga po ay winning endgame na. So, natalo sa first game si Favi. Ano nangyari sa second game? Abay, ganon pa rin. Barag pa rin, pero eto mahaba. Mahaba. Endgame lang yan na quality up si Magnus. Wala masyadong kaganapan. Simple Magnus style lang na dadahan-dahanin ka, tuloy-tuloy na pressure, and then bibigay ka. Dahil sa 4 na sunod na panalo ni Magnus, 3 points, di ba? Plus 12 agad. Tama ba, mat ko? Oo. Tapos, last lang siya kay Hikaru, tinabla niya na lang. At ito po ang naging final standing ng event. Champion si Magnus, pusang gala, halos 10 puntos yung kalamangan. 9 points ang ahid niya sa pumangalawa na si Fabiano Caruana. And then Hikaru with 14 points. At si Gukesh na nanguna nung day 1, nangulelat na ng tuluyan with 10 points. Grabe. So, yan po ang naging final standing. Pakita ko lang yung day 1. Day 1 lamang po nag-champion si Gukesh dyan. Day 2, nanalo naman si Favi at kulembat si Gukesh. At ngayong day 4, 3 points lang nakuha ni Gukesh. Samantala si Magnus 14, Hikaru 7, and Favi 6. Grabe, 14 points. Kalahati sa pumangalawa. Paano mo habulin yan? Lahan eh. Bossing Magnus na yan eh. Anyway, paparating na malapit na magsimula yung FIDE World Cup na kung saan nandun ang estudyante kong si Prin maglalaro. Andun sila Wesley of course at iba pang malalakas na player na gusto mag-qualify sa candidates. Para po sa Team Philippines, nandun naman po si Grandmaster Daniel Quezon. Kung mabibigyan ng pagkakataon, baka i-livestream ko yan. Anyway, meron pang isang torneo sa Pilipinas na ginaganap yung Asian Individual. Ako, magandang torneo din yan. Kasi kung sino mag-champion dyan, Grandmaster eh. Kaya yung mga aspiring young IMs na gusto mag-Grandmaster nandyan. Abangan natin yung mga Pilipino, kalaban yung mga malalakas na player sa buong Asia. Muli, ito po yung Coach FIDE Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Maraming salamat sa suporta. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.